Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. In the midst of this wonderful, holy, precious moment of togetherness in worship. Kaya't ilagak mo sa Kanya ang bumabagabag sa iyo. Alisin mo ang mga kinatatakutan mo sapagkat ito ay walang kapangyarihan sa iyo. So, iyong bunutin ang lahat ng mga nagpapahirap sa iyong isipan. Sige po. Yung takot, yung pangamba, amin pong inilalagay sa iyong kamay. Yun pong isipan na napakabilis na magpasya tungkol sa pwedeng maganap na hindi mabuting bagay, ito po'y aming inilalagak sa iyo. Napakabilis po naming tingnan ang mga nangyayari sa paningin namin at hindi sa paningin mo. So tulungan mo ang bawat isa, O Diyos, na ilagay mo ang paningin mo sa mga nangyayari sa amin. Replace our visualization of everything and let your mighty power to visualize and put it in our heart, na makita namin ang likuran ng bawat pagsubok. Help us to see through our problems and our obstacles and barriers. And help everyone to understand that all things work together for good because we love you, Jesus. Salamat po aming Ama, sapagkat sa lugar na kami nagtitipon dito, ang iyong kabutihan ay umaagos. Kung paano kami dinala ng iyong kapangyarihan dito, lahat ng nagpapabigat sa amin ay hindi na namin iuwi, sapagkat kung kami walang pag-asang dumating dito, uuwi kaming sobra ang kagalakan. Oh, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, maganap at mangyari ang magandang itinakda mo sa bawat isa. Oh, Jesus, because you live, we live as well. We give you the praise and the honor and the glory in your name, Jesus. Amen. Kaya ba'y naniniwalang mabuti ang Diyos? Yun bang kabutihang yun ay umaagos sa iyo? Dapat na umaagos yung kabutihan. At makikita mo ang kariktan ng buhay sa panahon na hindi mo maintindihan ang nangyayari sa iyo. At sa pagluha mo, magliliwanag ang iyong unawa. Naniniwala ba kayo na pag umiyak kayo ay natutuwa ang Diyos? Opo. Pag inaalagaan mo ang iyong anak at umiiyak, iyo ba sinasampal at pinatitigil sa pag-iyak o iyong inaaliw?
Ayun, purihin ang Panginoon. Aliw sa may lumbay. Amen? So, iyong aalamin kung ano ang kanyang ibig. Pag ang sanggol ay umiiyak, dahil ang sanggol po ay puro tumatawag ng pansin para sa kanyang sarili, tayo po hindi naiinis. Inaalam natin kung ano ang masakit sa kanya at kung medyo masakit ang tiyan, ano ang ginagawa mo. Pinapahiran mo ng pampainit para mawala yung hilab ng tiyan. So, dahil mahal mo yung sanggol. Kaya nga, kung tayo lamang ay mabubuhay sa pagtitiwala dahil ang mensahe po ay iisa. Sabihin mo una sa iyong sarili, iniibig ako ni Jesucristo. At sabihin mo sa iyong kasambahay, iniibig ka ni Jesucristo sapagkat ang mensahe po ay dalhin ang mabuting balita na ang bawat tao ay iniibig ni Jesucristo. Kaya nga po, kung maniniwala ka na sa pag-ibig na ito, doon magbabago ang laman ng iyong puso't isipan sapagkat katotohanan iniibig tayong lahat ng Panginoong Jesucristo. So, manalangin po tayo para sa mensahe ngayong gabi. At ito na po ang simula ng mensahe na inihanda ng Banal na Espiritu na ating natanggap. Diyos naming amang El Elyon, the Most High God, Panginoon at siyang aming sinasambang lumikha sa amin, ikaw ang may alam ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. At walang bagay na hindi mo alam sapagkat itong lahat ay napakaliwanag sa iyo. Subalit sa amin, ito po ay hindi namin maunawa. Subalit, yun pong mga hiwagang yun ng katotohanan ay isisiwalat mo sa bawat isang naghahanap ng iyong pagtulong. Salamat sapagkat ngayong gabi, tuloy-tuloy ang iyong kabutihan sa amin. At sa iyo ang kaluwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Napakabuti po ng Diyos. At narinig ko ang sagot sa katanungan kung kumusta na ang hanap buhay mo. At ang sabi niya, endo na po ako. Alam niyo yung endo, ang ibig sabihin tapos na yung kontrata. Amen? So yun po yung mga lingwahe ngayon sa ating panahon. At laging tatandaan mo na kailangang ang iyong hangarin ay maging pangunahin sa iyo ang Diyos. Kung sa edukasyon ay itinuturo ang ABC, kailangan sa ating bahay itinuturo ang GOD. Sa eskwelahan, ABC, sa bahay, GOD. Ano po ba ang kaibahan ng ABC? Yun po'y alpabeto. Pero ang GOD, ito po ay pagpapakilala mo sa Diyos. At kapag ang batay nagsimulang makilala ang Diyos, laging tandaan mo po, hindi po siya manghihina. Sapagkat ang nakakakilala sa Diyos ay laging sasamahan ng Diyos. Kaya nga po, unawain nating mabuti. Paano mo makikilala ang Diyos? Dahil kapag hindi po kilala ng isang tao ang Diyos, pwedeng banggitin ng isang tao ang pangalan ng Diyos. Subalit kung hindi po niya personal na kilala ang Diyos, magiging baliwala po yung pagsambit. Ang Diyos po'y mahabagin, ang Diyos po'y maawain. Kaya ang paraan para makilala ang Diyos sa awit, sa Psalms 51, verse 10, napakaliwanag po nung kapangyarihan
na kailangang ating matutunan para makilala natin ang Diyos. At ano po ang sabi dito? Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. At kung titingnan po natin, heart and spirit, puso at espiritu, ito po ay iisa ang tinutukoy. Kailangang maunawa po natin na tayo po ay espiritu, kaluluwa at katawan. At ang nakikita ay ang katawan. At mauunawa ang kaluluwa sa pamamagitan ng ikinikilos ng katawan. Kaya ang early indication kung ang isang tao ay maalab sa Diyos, ito'y makikita sa kilos at gawain at galaw ng katawan. Kaya kapag ang tao ay may dinadalang karamdaman sa katawan, ito po ay makikita mo sa iba't ibang paraan. Maaaring ito ay nakangiwi ang isang tao pag merong dinadalang kirot sa bahagi ng katawan, o di kaya ay malungkot ang mukha. Tingnan mo ang iyong katabi. At tingnan mo kung ano yung kalagayan ng kanyang pisikal na katawan. Kaya pag nakita mo na inaantok yung katabi mo, tsak na hindi siya nakatulog dahil napuyat sa basketball. So, unawain po natin na para po tayo ay maging matibay sa loob. Kailangang malakas po tayo sa loob. Amen? Dahil pag malakas ka sa loob, matibay ka sa labas. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So ating pansinin yung salitang creates. Ito pong create, ito po ay paglikha. So sino raw po ang maglilikha ng malinis na puso sa iyo at sa akin? Ang Diyos. At atin pong pansinin, and renew a right spirit within me. So, ano po ito? So, yun pong kalinisan ng ating puso o ng ating espiritu ay magaganap lamang kapag ang Panginoong Hesukristo ay nasa ating puso. At kapag si Hesukristo po ay nasa puso ng bawat isa sa atin, yun pong renew, pansinin po natin, hindi nagbabago yung ating taong espiritu o human spirit. Pag sinabi pong renew, yung dati, ngunit binago. Kaya pag ang ating puso ay malinis at ang gagawa ng paglilinis ay ang Diyos, at babaguhin niya ang ating espiritu o ang ating pananaw. Babaguhin niya ang ating mga hangarin sa buhay. At nagsisimula ang hangarin sa buhay ay sa ating kalooban. Ang sabi ng asawa ni Walt Disney, bakit ka pa pupunta sa Anaheim para magtayo ng Disneyland? Alam mo bang walang buhay doon? Yan po nung panahong una. Alam mo ba na lahat ay mapanganib at masama doon? At ang sabi ni Walt Disney, iba yung itatayo ko. Hindi yun magiging masama. And what is Disneyland now? Yun po'y nakapagpapangiti sa maraming tao. Amen? Nawa mapapunta kayo roon at maunawa mo kung ano ang ibig kong sabihin. Kung nasa Santa Rosa kayo doon, makikita natin yung fireworks at talagang ito'y nagpapasigla ng mga pagod na isipan. Kaya nga po,
hindi po tayo nakatingin doon, tayo po'y nakatingin sa higit na mas mataas na katotohanan na hindi katawan lamang natin o yung nakikita lamang natin ang magiging pagmumula ng ating katatagan, kundi mismo ang ating espiritu na kaugnay ng espiritu ng Diyos. Kaya laging tandaan po natin, ang ating kalusugan ng pisikal na katawan ay nagsisimula sa kalusugan ng ating espiritu. Kaya kung atin pong unawain, ang ating katawan ay nagpapakita kung ano ang kalagayan ng ating espiritu. Sa verse 11, "Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me." So dito po'y ipinakita yung napakahalaga na dapat nasa buhay ng bawat tao. Thy presence, thy Holy Spirit. So maliwanag po ditong ipinakikita na nasa presensya ng Diyos ang isang Kristiyano kung nasa kanya ang banal na Espiritu. At ano ang magsisiwalat ng pagsama ng banal na Espiritu sa puso at buhay ng isang tao? Ito po ang tibukin ng kanyang puso. Create in me a clean heart. So, nasa presensya ka ng Diyos kung naghangad ka na ang Diyos ay likhain ang iyong puso ay maging malinis. Nasa presensya ka ng Diyos at ang banal na Espiritu ay kumikilos sa iyo. Sapagkat hindi mo nais na isang segundo man ay mawala ka sa presensya ng Diyos. Kaya ang pananatili sa presensya ng Diyos ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Bakit ganito na lamang kasidhi ang panalangin ni David? Bakit? Kaya kung titingnan natin ang mensahe ay ang pananatili sa presensya ng Diyos at ang pagpapatuloy sa presensya ng Diyos ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Na anuman ang iyong katayuan at kalagayan, kung ikaw ay nasa problema, ikay bibigyan ng banal na Espiritu ng sigla na lumutas ng iyong mga problema. At kung ikaw ay nasa mga hadlang sa iyong pagunlad sa buhay, ikay bibigyan ng Espiritu ng kakayahan na magtagumpay doon sa mga hadlang. The Holy Spirit will give you a breakthrough anointing to pass through the obstacles and destroy the barriers that becloud your sights na hahadlang sa iyong pangitain upang makita mo ang magandang hinaharap. Laging tandaan mo po na ikaw at ako'y nilikha. Ang sabi nga ng isang matagumpay na lalaki, do not finish where you have started and do not go back to the beginning of where you started. Kailangan pong iba ka na ngayon. Amen po ba? Hindi baling malaki ang bayaran mo. Kaya naman malaki ang bayaran mo dahil nung araw, pwede ka na sa pakanto-kanto. Pwede ka na sa ihaw-ihaw doon sa kanto. Pero ngayon, dahil sa laki ng ginagawa sa iyo ng Diyos, hindi mo na madaanan yung mga dating dinadaanan mo sapagkat kapag ang banal na Espiritu kumikilos sa iyo, iibahin ang iyong buhay at mararating mo ang mga pangarap ng Diyos na hindi mo mararating kung hindi ka sasamahan ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, tingnan mong mabuti, ang Diyos ang kailangan ng bawat isa sa atin at laging tatandaan mo, you cannot live without the Spirit of God. Maganda po ang pag-aasawa at hindi ko sasabihin mahirap.
Maganda po yan sa honeymoon stage lang. Pero pagkatapos po niyan, when responsibility arises, diyan po makikita ang buhay ng mag-asawa. Hindi ho pwede ang irresponsibilidad. At para tayo magtagumpay, kailangan po natin ng banal na Espiritu. We need the Holy Spirit. Kaya ang sabi ni David, take not thy Holy Spirit from me. Meaning that without the Holy Spirit, we cannot live the right kind of life prescribed and designed by God. As many as are led by the Spirit, not by feelings, not by sentiment, not by emotion, but led by the Spirit, for they are sons of God. Kaya nga po, unawain mong mabuti ang kagandahan ng isang buhay na relasyon. Ang Diyos ang ating Ama at ang magpapaalaala sa atin. Kaya hindi ka po lalayo kahit mabigo ka, kahit magkasala ka, hindi ka mawawalay sa Diyos. You know why? Because the Holy Spirit will always remind you na ang pag-ibig ng Diyos, kahit ikay nagkasala, handa pa rin na tayo'y patawarin. Sapagkat hindi nais ng Diyos na hindi mo maabot yung kanyang pangarap. Hindi pangarap mo. Sabi ko nga sa mga kapatid ko dahil sa Missouri, nag-reunion kami. At ang sabi ko sa kanila, dahil sila lahat ay matagumpay, ang kanilang mga anak ay matagumpay, ang sabi ko, huwag niyo lang kalilimutan ang Diyos. Laging alalahanin ninyo ang Diyos dahil ang Diyos lamang ang may kagagawa ng inyong kalagayan. Sapagkat pag nakalimutan mo po ang Diyos, kakalimutan din tayo ng Diyos. At ayoko pong mangyari yun sa inyo. Napakahirap pong mabuhay na walang Diyos. May isang Hall of Famer, hindi ko matandaan kung football o baseball. Napakayaman niya dahil napakahusay niyang player. Pinakasalan niya ang babaeng kilala at napakaganda. After ilang days, idinivorce siya, ubos ang kanyang yaman. Dahil sa Amerika, pag idinivorce ang isang lalaki, kukunin yung lahat ng naipon niyang yaman. At atin pong unawain by the presence of the Holy Spirit, bibigyan ka ng tamang desisyon. Amen po ba? By the leading of the Holy Spirit. Kailangan po natin ng banal na Espiritu araw at gabi. So napakaliwanag po na nasa presensya ka ng Diyos. Nasa iyo ang banal na Espiritu kaya naririto ka. Sinasamahan ka ng banal na Espiritu kaya naririto ka at nakikinig ka ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay Espiritu at buhay. The Word of God is Spirit and life. Kaya lahat tayo ay sinasamahan ng Espiritu, subalit ang pagkakaiba natin ay yung puspos ng Espiritu. Yung fullness of the Spirit. Sapagkat yung fullness of the Spirit, magkakaroon ka ng isang pananaw na kaiba kay dun sa iyong mga kaibigan. Isang pananaw na ipinagpapasa Diyos mo ang lahat. Kaya nga, nung kami ay nasa Illinois, nung isang linggo, ang labis na inihanga ko kay Lincoln. Ang sabi niya, there is a saying that all lawyers are liar. But I don't believe it because you can live without lying. At minsan doon sa isang bahagi ng kanyang buhay, inalok siya ng isang prominenteng hanap buhay. At ang sabi niya, I will not accept your offer to me. Yes, financially I will be well paid. But without my family, no deal. Laging tandaan mo po, pamilya pa rin ang mahalaga.
Kung sisiyasatin mo ang buhay ng mga lalaking matagumpay at babaeng matagumpay, it's the family all the time. Amen po ba? Sapagkat walang tutulong sa iyo kundi sarili mong pamilya sa panahon ng iyong kabiguan. Wala kang pupuntahan kundi ang sarili mong bahay sa panahon ng ikaw ay talikdan ng iyong mga kaibigan, sa panahon ng pagdarahop. Ngunit laging tandaan mo, lagi pong tandaan mo, kung makakabasa ka lamang ng mga kwento, katulad ng isang kwento, habang nasa flight ako pa uwi dito, yung mga documentary ng mga taong walang kwenta ang buhay na naging multimilyonaryo. Ang dahilan, hindi sila sumuko sa kahirapan. Hindi sila sumuko sa mga kabiguan. Because deep inside, naniniwala sila na hindi sila nilikha ng Diyos para sa kabiguan, at ganun din tayo. Amen po ba? Hindi ka dinilikha para sa kabiguan. Nilikha ka para ang Diyos ay makagawa ng malaki sa iyo. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin, at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Hangad mo ba na magkaroon ng 24 hours, 7 days a week na Christian television program? Ito na ang iyong pagkakataon. Sa iyong kaloob na 7,000 pesos, kayo ay aming kakabitan ng satellite dish at box receiver na magdadala at maihahatid sa inyo ang walang humpay at walang tigil na mga Kristiyanong programa na makakapagpala sa inyong mga buhay. At para po sa mga detalye, tumawag o mag-text lamang sa mga numero na nakikita nyo sa ating mga screen. At maranasan ninyo ang tuloy-tuloy na biyaya ng ating Panginoon. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayong sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen, at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.